Ang multo sa lumang salamin. Sa isang lumang bahay sa probinsya ng Laguna, may isang salamin na nakapwesto sa pinakaitaas na bahagi ng aparador. Mula pa raw noong panahon ng Kastila, nandoon na ito, maganda pa rin kahit hindi na nililinis, at tila laging bago ang anyo. Maraming nakatira na sa bahay na iyon, pero iisa lang ang bili ng matatanda. Huwag na huwag kayong tititig na matagal sa salamin na yan. Lumipas ang mga taon at isang araw, umuwi si Liza mula sa Maynila upang magbakasyon. Gabi yon, at habang nag-iikot siya sa lumang bahay, napansin niya ang salamin na humalin siya dito para may kakaibang aura ang refleksyon. Dahan-dahan siyang lumapit at tinitigan ang sarili. Una, normal lang ang nakita niya, ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang napansin na ang refleksyon niya ay nakaniti. Kahit hindi naman siya nakaniti, lalong kinilabutan si Liza nang makita niyang kumikilos ang refleksyon, tumataas ang kamay nito, kamakaway, ngunit hindi siya mismo gumagalaw. Biglang kumurap ang ilaw sa paligid at sa salamin ay hindi na siya ang nakikita kundi isang babaeng nakasuot ng lumang damit, duguan ang mukha, at tila gustong lumabas mula sa loob ng salamin. Sumigaw si Liza, pero walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, parang ang refleksyon ng salamin ang sumisigaw at unti-unti itong humahampas sa loob na parang gustong makawala. Kinabukasan, nagising si Liza sa kama. Akala niya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit nang tumingin siya sa lumang salamin sa tabi ng aparador, nanlamig ang buong katawan niya dahil ang refleksyon na nandoon ay hindi siya, kundi ang babaeng duguan. Nakaniting mapanlilinlam at nakatingin diretso sa kanya. Mula noon, hindi na umuwi si Liza sa bahay na yon. At hanggang ngayon, ang salamin ay nandoon pa rin, naghihintay sa kung sino man ang magtatangkang tumitig muli. Pagkaraan ng ilang linggo mula nang mangyari ang insidente, bumalik si Liza sa Maynila. Pilit niyang kinalimutan ang kanyang nakita, ngunit gabi-gabi siyang binabangungumot. Lagi niyang napapanaginipan ang babaeng duguan sa salamin. Kamakaway at tila tinatawag ang kanyang pangalan. Isang gabi, hindi na niya nakayanan, tinawagan niya ang kanyang Lola Rosa, ang pinakamatanda sa kanilang angkan. Lola, ano po ba ang kwento ng lumang salamin sa probinsya? Tumahimik ang matanda bago nagsalita. Hindi lahat ng lihim dapat mong mapakinggan, Apo. Pero dahil nakita mo na, kailangan mong makinig. Ayon kay Lola Rosa, ang salamin ay pag-aari ng isang dalagang Kastila noong panahon ng kolonyal. Ang pangalan nito ay Isabela, isang mestisang may kakaibang ganda na pinagnasaan ng isang sundalong Kastila. Ngunit tinanggihan siya ni Isabela. Sa galit, pinatay siya ng sundalo at itinago ang bangkay sa loob ng kanilang lumang bahay. Bago siya tuluyang mamatay, sumumpa si Isabela na hindi siya aalis sa mundong ito hanggat hindi niya napaparusahan ang salarin. Ang salamin daw ay ginamit bilang kasangkapan ng isang albularyo para ikulong ang kaluluwa ng dalaga. Doon nanatili ang kanyang espiritu, naghihintay na makakapalit isang taong maakit ng kanyang refleksyon. Napahawak si Liza sa kanyang braso dahil naalala niya ng gabing yun, ang refleksyon ay parang gustong lumabas. Lola, ibig sabihin, ako ang pinili niya. Umiti ng mapait si Lola Rosa. Kung titigil ka sa pagtitig sa salamin, baka hindi ka niya masundan. Pero kung muli kang mahuhumaling, baka ikaw na ang tuluyang kuhanin bilang kapalit sa loob ng salamin. Ngunit sa kabila ng babala,
pakiramdam ni Liza ay lalo lamang siyang hinihila pabalik sa lumang bahay. May boses na bumubulong sa kanyang isipan gabi-gabi. Bumalik ka, palayain mo ko. Hindi na mapakali si Liza. Kahit anong gawin niya, pakikinig ng musika, pagpupuyat sa trabaho, pakikipag-usap sa mga kaibigan, lagit-laging naroon ang boses na bumubulong sa kanyang tenga. Liza, bumalik ka, palayain mo ko. Minsan, bigla na lang siyang mapapatitig sa sariling salamin sa apartment at sa gilid ng refleksyon niya, makikita niya ang anino ng babaeng duguan. Minsan nakatayo ito sa likod niya, minsan naman ay nakaniti sa sulok ng kanyang silid, ngunit kapag tititigan niya, wala. Isang madaling araw, napabalikwas siya ng bangon nang marinig niya ang tunog ng salamin na tila pumutop. Pagbukas niya ng ilaw, ang salamin sa kwarto ay may maliliit na bita, at sa mga refleksyon nito, nakita niya ang mukha ni Isabela, nakatingin sa kanya, umiiyak. Liza, tulungan mo akong makalis. Bumalik ka sa bahay, doon sa lumang salamin. Hindi na niya kinaya. Kinaumagahan, nagpasya siyang bumalik sa kanilang probinsya. Doon, sinalubong siya ng Lola Rosa, na agad nakaramdam ng mabigat na enerhiya sa paligid ni Liza. Apo, hindi na siya nakukontento sa salamin, sumusunod na siya sa'yo. Kinagabihan, sa lumang bahay, muling nakaharap ni Liza ang salamin, ngunit ngayon, hindi na siya natatakot, kundi parang naakit. Sa lumang salamin, nakita niyang kumikilos ang refleksyon ni Isabela. Inaabot ang kamay mula sa loob. Isang haplos lang, Liza, at makakalayan ako. Hunti-hunting iniunat ni Liza ang kanyang kamay. Halos napakalapit na sa lumang salamin. Pero bago pa niya tuluyang maabot ang refleksyon, biglang hinayla siya ng kanyang lola. Wag, Liza. Ngunit huli na dahil nagdikit ang dulo ng daliri ni Liza at ni Isabela. At sa isang higlap, narinig nilang humalingaw ang malakas na pagkalabog mula sa loob ng salamin, kasunod ang malamig na hangin na tila dumaan sa buong bahay. Sa refleksyon, wala na si Isabela, ngunit nang tumingin sila kay Liza, ang kanyang mga mata ay hindi na kanya, kundi ang malamlam na mga mata ng babaeng nakakulong. Mula nang magdikit ang daliri ni Liza at ni Isabela sa salamin, nagbago ang lahat. Nang una, akala ni Lola Rosa ay tuluyan ang napalitan si Liza ng kaluluwa ni Isabela. Pero nang magising ang apo sa umaga, normal itong kumilos, normal magsalita, maliban sa isang bagay, ang kanyang mga mata. Minsan, malamlam at puno ng lungkot, mapanlinlan at may kakaibang kislap. Para bang may dalawang nilalang na nag-aagawan ng katawan. Liza, ikaw ba yan? Umiti ang dalaga. Opo, Lola, ako ito ang paborito niyong apo. Ngunit agad siyang napahinto dahil mula sa kanyang dibdib ay biglang lumabas ang malamig na boses na hindi kay Liza. Hindi na siya nag-iisa. Paatras si Lola Rosa, hawak ang rosaryo. Nagsimula na siyang magdasal ngunit tumawa si Liza ng malalim at kakaiba, hindi boses ng isang dalaga, kundi ng isang babaeng puno ng galit at paghihiganti. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang lumalakas ang presensya ni Isabela sa katawan ni Liza. Minsan ay nahuhuli siyang nakatitig sa salamin ng matagal, na para bang nakikipag-usap sa sarili. Sa tuwing makikita siya ng kanyang lola, nakikita nitong gumagalaw ang refleksyon ng salamin ng mag-isa, kahit nakatayo lang si Liza. Hanggang sa isang gabi, tuluyan ang nakontrol ni Isabela ang katawan ni Liza. Lumapit siya sa salamin, at sa pagkakataong ito, dalawa silang naroon, si Liza, nakapikit at parang natutulog, at si Isabela, nakaniting mapanlinlam sa refleksyon. Ako na ang may-ari ng katawan na ito. Habang pinapahid ang dugo sa gilid ng salamin. At ikaw, Liza, dito ka na, sa loob, kasama ko,
At sa sandaling yun, narinig ni Lola Rosa ang malakas na sigaw ni Liza mula sa salamin, hindi mula sa kanyang katawan, kundi mula mismo sa loob ng refleksyon. Lumakas ang hangin sa loob ng lumang bahay, kahit sarado ang lahat ng bintana, ang salamin ay tila naglalabas ng malamig na hangin na bumabalot sa buong silid. Si Liza ay nakatayo sa harap nito. Ngunit ang kaluluwa niya ay malinaw na nakapulong na sa lumang salamin, sumisigaw, humihingi ng tulong. Si Lola Rosa, bagamat nanininig, ay hindi nagpatalo. Dinuhot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na agimat na minana niya sa kanyang ama. Sa gitna nito'y nakaukit ang sinaunang simbolo, at ayon sa kanya, tanging yun lamang ang makakabasag ng sumpa ng salamin. Nagsimula siyang bigkasan ng mga lumang ritual. Sa ngalan ng liwanag, sa kapangyarihan ng may kapal, binabawi ko ang kaluluwa ng apo kong si Liza. Liyabang kandilam na kapalibot sa salamin, at mula sa refleksyon, nagsimulang magbago ang anyo ni Isabela. Ang kanyang magandang mukha ay naging nakakatakot, duguan, may bitak sa balat, at nanlilisik ang mga mata. Ikaw na matanda ka, hindi mo na siya makukuha. Sa wakas, may katawan ako. Ngunit hindi tumigil si Lola Rosa. Ipinatong yan agimat sa ibabaw ng lumang salamin. Biglang nagumpisang umuga ang buong bahay. At mula sa refleksyon ay nakita niyang dalawa ang nag-aagawan, si Liza at si Isabela, parehong naghihilahan papalapit sa gilid ng salamin. Liza, lumaban ka, huwag mong hayaang makuha ang katawan mo. Sa loob ng salamin, nakita nilang dahan-daan itinataas ni Liza ang kanyang kamay, pilit inaabot ang agimat na kumikislap sa labas, ngunit si Isabela ay mahigpit ang hawak sa kanya. Pilit siyang hinahatak pabalik. Isang malakas na pagsabog ang narinig. May malaking basagan na buwo sa salamin. Tumilapon si Lola Rosa. Ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang rosaryo at ang agimat. At sa huling sigaw, isinubsob niya ang agimat sa mismong gitna ng salamin. Sumabog ang liwanag. Nang bumalik ang lahat sa normal, nakita niya si Liza, nakahandusay sa sahig. Hinal na hinal, ngunit nang tumingin siya sa salamin, wala na si Isabela, ang refleksyon ay ordinaryo na. Ngunit habang nakatitig si Lola Rosa, sa pinakamadilim na sulok ng refleksyon, isang pamilyar na ngiti ang muling sumilip. Akala ni Lola Rosa ay tapos na ang lahat, napalaya na si Liza, at ang salamin ay parang isa na lamang ordinaryong bagay. Ngunit simula ng gabing yun, napansin nilang hindi na katulad ng dati ang dalaga. Minsan, bigla na lang itong natutulala. Minsan naman ay napapansin ni Lola na kausap ni Liza ang sariling refleksyon. Para bang may kausap na hindi nakikita ng iba. Liza, kanina ka pa nakatitig dyan, wala na siya, huwag mo nang isipin. Ngumiti si Liza. Lola, sigurado ka bang wala na siya? At saka siya yumuko. Tinakpan ang sariling mukha. Nang muling tumingin si Liza, nanlaki ang mga mata ni Lola Rosa. Dahil sa salamin, dalawang refleksyon ang nakikita, si Liza at si Isabela na nakatayo sa likod niya, nakahawak sa kanyang balikat. Hindi ako nawala, matanda, nagpapahinalang ako. Isang iglap na yon, pumutok muli ang ilaw sa buong bahay. Naramdaman ni Lola ang biglang bigat ng hangin, at nakita niyang parang nahihirapan si Liza huminga. Agad niyang kinuha ang agimat at muling itinapat sa salamin. Ngunit ngayon ay hindi na ito kasing bisa ng una. Ang mga basag sa salamin ay dahan-dahan nagsasara, at sa bawat segundo, lumalakas ang halakhak ni Isabela. Hindi ninyo ako mapapalayas dahil hindi lang salamin ang tahanan ko, kundi pati ang kaluluwa niya. Nanlumo si Lola Rosa. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang tanong na lang, hanggang kailan kaya nilang pigilan si Isabela bago tuluyang makuha ang katawan ni Liza? Matapos ang mga pangyayari, alam ni Lola Rosa na hindi na niya kayang mag-isa ang laban. Kinausap niya ang isang matandang albularyo sa kabilang bayan, si Apo Miguel, na kilala sa kakayahang makipaglaban sa masasamang espiritu.
Dinala nila ang salamin sa isang lumang kapilya kung saan isinagawa ang ritual. Nakapalibot ang mga kandila, nakalatag ang asin at mga dahon ng alibaybay sa sahig. Si Liza ay nakaupo sa gitna, hawak ang rosaryo ng kanyang lola, habang si Apo Miguel ay nagdarasal ng makapangyarihang ritual. Habang tumatagal, nagsimulang gumalaw ang salamin. Sa loob nito, muling lumitaw si Isabela, ngunit ngayon, hindi na siya mestisa maganda, kundi isang nilalang na puno ng sugat, umiiyak at nagmamakaawa. Palayain niyo ako, hindi ako makatawid, pinatay nila ako ng walang justisya. Tumigil saglit si Lola Rosa at naisip, marahil kaya nanatili si Isabela ay dahil sa matinding sakit ng kanyang nakaraan. Lumapit si Liza sa salamin, nanininig, Isabela, hindi ikaw ang kaaway, isa kang biktima, pero hindi mo kailangang manatili dito, panahon na para magpahinga ka. At sa unang pagkakataon, nakita nilang tumigil sa pagnisi si Isabela, bumagsak ang kanyang mga luha, at dahan-dahan siyang ngumiti ng may kalungkutan. Sumabay ang dasal ni Apo Miguel, Sa ngalan ng may kapal, tinatanggal ko ang bigkis na pumipigil sa iyong kaluluwa. Ibinabalik kita sa liwanag na nararapat sa iyo. Pumutok ang salamin, hindi sa galit, kundi sa pagbitaw, naging abo ang mga piraso nito at naglaho sa hangin. Sa huling sandali, nakita nilang ngumiti si Isabela at unti-unti siyang naglaho sa liwanag, tulad ng isang kaluluwang natagpuan ang kapayapaan. Pagkatapos ng ritual, bumagsak si Liza sa bisig ng kanyang lola, ngunit pagbangon niya, malinaw na siya, wala nang bakas ng ibang espiritu sa kanyang mga mata. Salamat, Lola. Umiti si Lola Rosa, hawak ang apo. Tapos na ang lahat. Apo, wala na siya. Nakalaya na siya. At mula noon, muling bumalik ang katahimikan sa kanilang bahay. Ang salamin ay wala na, at si Isabela ay tuluyan ang nakatawid. Si Liza naman ay nanatiling buhay na saksi sa kwento ng isang lumang salamin, isang paalala na kahit sa gitna ng dilim, may pag-asa at kapatawaran pa rin. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.